Sa unang tingin, isa lamang itong payapang dalampasigan na tahimik, simple at tila malayo sa gulo ng mundo. Sa bawat alon na humahampas sa baybayin, may kwentong unti-unting nabubuo. At sa likod ng katahimikan ng dagat, may bundok na naghihintay akyatin. Ngayong araw ay pupuntahan namin ang isang tourist spot ng Zambales. At isa ito sa mga tagong paraiso na babalutan ng magaganda at nagtataasang kabundukan. Samahan niyo po kami sa aming biyahe dito sa Nagsasakob, bayan ng Zambales. Yo, good morning mga katambay. Time check, 12 a.m. April 4, 2026. Ang meetup natin dito sa may Muson. So, meron tayong mga kasamang mga taga-Caloocan, si Bernard at si Raymond. Ayan. Kasama nga pala natin ang mga rider ng Caloocan, si Bernard at Raymond. Kasama ang kanilang mga OBR. Wala, ang konti na madala nyo. Mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan ay babaybayin namin ang kahabaan ng MacArthur Highway papunta sa Pampanga. Go na! Yan, papasok na tayo ng Pampanga. Ito sa malapit na sila Ninong Drino. Dito sila. So si Ninong Drino kasi manggagaling pa ng Candaba. Makakasama din natin sa biyaheng ito si Ninong Drino Trip at LZ. Dahil holiday ngayon, inaasahan namin na sobrang dami ng mga pupunta at maliligo sa dagat. Diretso lang ang naging biyahe namin papuntang Zambales. Nadaanan din namin ang Olongapo City at Subic. Santos. Papunta na kami sa Pundakit Elementary School. So, pero ang gagawin muna namin is mamimili muna kami dito sa may malapit sa Pundakit, palengke ng aming mga kakainin. At pagdating namin sa San Marcelino, ay dumiretso na kami sa public market para bumili ng babaunin papunta sa Nagsasakob. Nang narating namin ang Pundakit Elementary School, ay meron kayong babayaran na 20 pesos para sa environmental fee. Papasok na tayo ng Pundakit. So dito meron mga may environmental fee na 20 per head. At dito hihintayin na namin ang may-ari ng bangka papunta sa Nagsasakob. Ayan, diretso na kami sa mag-a-assist sa amin papunta ng Nagsasakob. Bali, ang binayaran namin sa kanila ay 950 pesos isang tao, kasama na ang mga kagamitan gaya ng tubig, kaldero at iba pang pangangailangan. After masettle na mga gagamitin, kinakailangan na naming sumakay ng bangka papunta sa Nagsasakob. Padagdag lang ako ng kaldero. Yung malaki. Para yun na tayo babalik. Walang Hiwagang, ano ba to? Kawali? Ang hiwagang kawali. Gusto na adventure. Wala naman nung isa. Kontrataw mo na itong tent natin.
Ay, ito yung ito. Daming tao. Dito tayo. Tara. Sugod! Sugod mga kapatid! Bye-bye. Kaya kuya, okay lang bandang unahan to. Bandang unahan dito. Tapos dyan ako pwesto sa unahan. Tali ka na siya. Pre, masuyo nga. Anak lang mo bibigay mo, sir! Sige, sir. Baka na. Enjoy. Yan ang pala sa'yo. Bakit wala tayong life jacket? Oo nga. Mag-life vest tayo. Suot nyo na. Hindi madali ang daan papunta sa Nagsasakob. Kinakailangan mong sumakay ng bangka ng halos 45 minutes para lang marating ang kabilang bahagi ng bundok. So mapunta na tayo nagsasa. 30 to 45 minutes ang biyahe namin. Ayan. Mabilis ng bangka natin. Mabilis yung bangka natin. Pero kahit sobrang hirap niya puntahan, may gantimpala sa dulo ng paglalakbay. Sa gitna ng aming paglalakbay ay madadaanan mo ang mga naglalakihang mga bato sa gilid ng dagat. Nakakamangha pagmasdan dahil tila ba inukit sa mahabang panahon para magbigay ng magandang tanawin sa mga taong sabik sa likha ng Panginoon. Dito, madadaanan mo ang mga sikat na lugar na meron ding magagandang tanawin, gaya ng Anawangin at Talisayin Cove. At heto na, ang tagong paraiso ng Zambales. Ang Nagsasakob, tahimik pero sapat para kalimutan ang ingay ng mundo. Ganda. Nakalagay pa. Pagdating namin dito sa Nagsasakob, agad na kaming naglinis ng paligid na aming pagtatayuan ng aming mga tent. Aming cottage. Ayan. Tapos, dito na lang kami nag-tent. Ayan si Raymond. Oh. Okay, ito yung mga tent namin. Tent ni Raymond. Ito, kay Ninang Drino. Sa akin di pa natatayo. Kay Bernard. So, tatayo muna to. Tatayo muna natin yung tent. Ano yan? Sopas? Kanya-kanya ng toka sa pagluluto, pero tulong-tulong pa rin sa mga gawain. Alam niyo ba kung ano yung niluluto namin? Kaya nga nakita ko eh. Ay, balik sarap pala. Wala. Pagkatapos ng biyahe, isang simpleng salo-salo para maibsan ang pagod.
Pagkatapos naming kumain ay napagplanuhan ng grupo na akyatin ang burol sa gilid ng dalampasigan. Ito ang hilltop hiking. So, akitin natin yung bundok. May anong pangalan ng bundok na yun? Hilltop? Hilltop hiking. Ang hilltop hiking sa nagsasakop ay hindi isang formal na historic site na may dokumentadong kasaysayan tulad ng mga lumang bundok o parke. Pero may mahalagang pinagmulan nito na konektado sa mismong kwento ng lugar. Ang mga hilltop na inaakyat ngayon ay bahagi ng mga burol na nabuo o nabago ng abo at erosion pagkatapos ng eruption. Yung bundok na yun. Ayun ba? Hindi pa sikat ang mga hiking dito nung una. Ginagamit lang ng mga lokal na aita ang mga burol bilang daanan at lookout point. Mga mangingisda rin ang mga dumadaan dito para makita ang dagat. Habang tumatagal, napapansin ng mga turista at campers na maganda ang view mula sa taas, lalo na kapag sunrise at sunset. Kitang-kita ang buong cove at bundok. Dito nagsisimula ang informal na hilltop hiking activity. Walang official trail noon, pero naging popular dahil sa social media at mga travel vlogs. Sumikat ito bandang 2010 hanggang kasalukuyan. Dumami ang nagka-camping sa nagsasakop at kumalat ang mga larawan ng malasabana na view. Ginawang bahagi ng itinerary ang pag-akyat sa hilltop. Ang makikita mo sa hilltop ay ang buong tanawin ng nagsasakop. Rolling hills na kulay berde o ginto. Malinis na dagat at shoreline. Perfect spot para sa mga cinematic shots. Isa na ang nagsasakop sa aking paboritong puntahan dahil sa nagtataglay ito ng napakagandang tanawin. Dito sa Nagsasa kung saan nagtatagpo ang alon at kabundukan. Naiwan ang pagod at dala ko pauwi ang kapayapaan. Sa bawat akyat at bawat alon, may kwentong naiiwan. At sa Nagsasa, isa na naman ang nadagdag sa dahilan kung bakit patuloy tayong umaalis at bumabalik. Ako po inyong dakilang tambiyahero. Hanggang sa susunod nating adventure. Hanggang sa muli, paalam!